Alam mo ba na, ang Biblia ay hindi salita na buong salita ng Diyos. Ang Biblia ay iniba. Ang patunay na bawat panahon nag-iiba ang patakaran sa Biblia ay. Ang Old Testament ay iniba. Dahil hindi nila kayang panindigan kaya ginawa nila itong New Testament. Sa Old Testament ay bawal kainin ang baboy. Dahil marami na kumakain ng baboy ay, dinagdag nila sa New Testament na pwede na daw kainin ang baboy dahil ganito puro palusot makakain lang ng baboy. At marami pang iba, sinasabay nila sa oso ang Biblia. Ang hindi nila kayang panindigan isinusulat ng mga author sa Biblia kagaya nina Pablo, Juan, at iba pang author. Ang iba ay nagmamagaling feeling nila na pinag-aralan nila ang buong Biblia. Hindi nga sila palaging nagbabasa ng Biblia. Naalala lang nila ang kanilang Diyos kapag araw na linggo. Hindi ako naninirang puri dahil, totoo naman lahat ng sinasabi ko, sinabi sa Biblia na bawal magsugal. Bawal mag-inom ng alak, na wala ng respeto ang iba sa patay. Pag may lamay, nag-iinom o nagsosogal kayo. Kaya wag niyong ipagmalaki na mas marami kayong nalalaman sa aming mga Muslim patungkol sa relihiyon. Pinaniniwala kayo na si Jesus ay anak ng Diyos samantalang mas pinagmamalaki niyo si Jesus kaysa Ama. Hindi ba kayo nahihiya sa Ama ni Jesus na mas sinasamba niyo ang anak kaysa sa kanyang Ama na siya ang lumikha kay Jesus? At lumikha sa lahat, dapat alam niyo yon. Alam niyo ba na bakit nakakasiguro kaming mga Muslim na ang Quran ay hindi naiiba dahil kami imbis na ino-obols namin ang pag-aaral sa demokrasya ng English, Pilipino at iba pa ay pinag-aaralan namin ang patungkol sa Islam. At meron kaming tinatawag na Hafid. Ang ibig sabihin ng Hafid ay kahit balik-baliktarin mo ang Quran ay alam ng mga Hafid sa amin. Kaya hindi naiiba ang mga letra nito. Kahit ibahin mo ang isang letra sa Quran ay malalaman namin yan kung nadagdagan o hindi. Samantalang, ang nag-aaral lang ng Biblia ay ang mga pare, pastor, madre. Samantalang kaming mga Muslim ay, ang aming demokrasya na pinag-aaralan, ay ang demokrasya ng Islam. Kaya hanggang ngayon nanatili itong matibay at matatag na Quran. Walang labis walang kulang, kaya wag kang magmalaki na mas malaki ang nalalaman mo sa relihiyon. Dahil kaming mga Muslim ay, kung ano ang nakasulat sa Quran ay, yun ang aming pinanindigan. Tingnan mo ang mga madre niyo. Sila ang magagandang halimbawa sa inyo. Walang sumusunod sa kanilang halimbawa. Kagaya ng pananamit, okay lang sa amin na maging mamang kami sa mga English, Math, Pilipino, o mga etc. Basta makabasa lang kami ng English Tagalog okay na. Basta hindi kami mamang sa Islam. Dahil alam namin na ang buhay ay pansamantala lamang. Ang huling panahon ay doon ang walang hanggan. Hindi ka matutulungan sa huling panahon ng pagiging abogado mo, pagiging pulis, teacher, at iba pa. Hindi porket kilala mo na si Jesus na pinaniniwalaan mong Diyos ay feeling mo ikaw na ang tama, at alam mo na ang lahat at sila ang ligaw. Sa bagay ipinanganak kang Kristiyano at namana mo iyon sa mga magulang mo. Kontento ka na sa kung ano ang nalalaman mo. Alam mo ba ang agimat ng Islam? Ang agimat ng Islam ay, mag-aral ka ng Islam, simula pagkabata, hanggang sa pagdating mo sa libingan mo.